kasalansangan. Praise God. Magkalahi ay kapwa nag-aalita. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Galit na nagana at may mga nagpapaga. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Kung sino-sino na ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di mo na Hallelujah. itatawa, lalo na ng malalang sugat natin. Kaligtasan ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kumusta po kayo? Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kung siyang nabubuklod sa ating lahat. Hallelujah. Hallelujah. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na nabubuklod sa ating lahat. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang mabubuklod sa ating lahat. Thank you, Lord. Ang Diyos ang siyang natura, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Mga pangako, hindi mo na maitatawa. Lalo lang naman ang sugat natin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pagkat naghihintay sila Sa ating pagkakaisa, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang naturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kamusta na po kayo dyan? At tayo po ay muling nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At alam ko po na kayo po ay nasa magandang kalalagayan. I hope very clear po ang ating pag-broadcast ngayong gabi po. Muli, binabati ko po kayo mga kapatid ng isang
mapayapang, mahal na araw po sa mga kapatid natin na nandyan po sa Maynila ngayon. Nagpapasalamat po tayo sa habag po at tulong ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay live dito po sa Barangay Malay po, sa munisipalidad po tayo ng Katiklan ngayon. Dito po tayo sa Boracay Island po mga kapatid, na nagbo-broadcast po ng ating Bible studies. At mula po dito ay binabati ko po kayo ng isang mapayapang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nandito ngayon sa Belmont Hotel po ng Boracay at ako po ay nagpapaabot ng aking taos-puso po na ating pong pangangamusta sa inyo po dyan. Ayan. I hope you are doing fine at kayo po ay nakakapakinig po. Ipinagpapatuloy natin ang lahat ng mga aralin na ito sapagkat ang primary po na pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ay patuloy nating ipahayag po ang magandang balita. San man tayo naroroon, ano man ang ginagawa natin, ang sabi nga natin, unahin natin lamang ang Diyos. Kaya muli ho, ang aking taos-pusong pagbati, lalong-lalo na, alam ko po, very clear po, andyan po sila Karina Gardovan Cruz. Ayan po, magandang gabi sa iyo Karina, at saka si Wendy. Kamusta na Wendy Melendez? Lalong-lalo na si Bragi Manuel, Demalin at saka po si Narce family, no? Pagka nandyan po si Demalin, of course, hindi po nawawala si Marlo. At saka po si Sister Daisy. Magandang gabi po, Sister Daisy Bautista, at sa lahat po ng inyo pong mga anak. Kamusta po? Ayan, sila Diana. Ayan, sila Diana, no? Si Joanne Navarro Cruz, si Ardre Abucal, at saka syempre, si Georgie, ang ating buena mano palagi. Kamusta na po kayo dyan? Tayo po ngayon ay live dito po sa Belmont Hotel ng Boracay. At I hope po na very clear po kasi medyo nagiging unstable po ang atin pong connection dito. Kasi nga nasa probinsya po tayo ng Aklan ngayon, nasa isla po tayo ng Boracay. Ang tinungo po natin ay nagpunta po tayo doon po sa amin pong munisipyo sa Looc Romblon. Yun po talaga ang akin pong pakay para bisitahin po yung ating pong mga properties doon, pero natuklasan po namin na naroroon po pala ang isa pong inopen na port, ang Malbog Port po, na isang oras lamang po mula sa munisipalidad namin ho, pwede ka nang magbarko ho. Mini boat po yun, ano, na pwede na po siyang pumunta dito sa Boracay Island sa halagang 600 pesos lang po. So dito muna po ako nagstay para makapagbakasyon. Binabati ko rin po ang aking minamahal na asawa dyan po sa Marikina dahil na-delay siya ng flight po niya from Davao, kaya si Marlene na hindi nakasama at gayon din naman po, binabati ko rin po ang akin pong tatay, si Tatay Rupo at gayon din naman po si Mami Baby. Magandang gabi po sa inyo. Alam ko po nanonood kayo. Safe and sound lang kami dito ni Kuya Boy at okay naman po at naging matagumpay din ang lakad namin sa Romblon. At binabati ko rin po ang lahat ng atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Ang dami na nating mga nabati. Nakakatuwa, no? Andyan po si Marites Reporoga, no? Ayan po ang ating isa sa mga kinasal. Andyan na rin po si Marlo. Kamusta ka na, Marlo? Nandito po kami sa Boracay. Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang gabi po. Ayan. Kaya muli ho, saan man dako kayo ng mundo naroroon, lalo na mga kapatid natin sa Estados Unidos, binabati ko po kayo dyan po sa US. Kamusta na po kayo dyan, lalo na ang Cruz family. At higit sa lahat po, ang ating Care Force na patuloy nating idinadalangin. Si Atelina po, kamusta na po kayo Atelina? You are always in our prayer, lalo na sa kada umaga, that God will strengthen you, that God will give you all the wisdom, lalong-lalo na yung very strong po na body and immune system. I always pray for you. At lalong-lalo na si Sister Irma at Sister Odi na kada umaga po ay nakakasama namin. Kaya lang nung mga nakaraang araw po ay medyo mahina talaga yung signal doon po sa Looc Romblon. Hindi siya kasing lakas dito po sa Boracay. And I hope sana po ay napapakinggan niyo po kami. Pasensya no, nangitim po tayo dahil ang dami po nating mga activities na ginawa po rito. At pagkatapos lang nito mamaya po ay meron din tayo pong pupuntahan pa. Kaya
Magandang gabi po, lalong-lalo na sa mga kapatid natin ho diyan po sa ah, diyan po sa Texas. Yan po na nagpa-unlock po sa atin na pumunta sa Look Romblon din po. Binabati ko po, yan po ang Esquejo family, lalong-lalo na si Rodom at saka po si Ate Debs. Magandang gabi po sa inyo. Binabati ko rin po ang buong Familiar family po sa California. Ay lalong-lalo na mga pinsan ko pong buo yan sa Romblon, ano? Lalong-lalo na po si Sharon, si Auntie Melly, mahal na mahal kita Auntie Melly, at gayon din naman si Uncle Goody po. Kamusta na po kayo dyan? So, nagpapasalamat po tayo because tayo po ngayon ay naka-live po. At alam ko po malakas din po ang signal. Kamusta po at magandang gabi kay Javier Rachel at gayon din po kay Samantha Dumagit. Magandang gabi. Okay, yung ating film showing sa Friday, Crisel. At ang lahat ng mga kabataan at nakapili na po tayo ng atin pong ipapalabas. Maganda po, no? Tungkol sa buhay ni Abraham. Yan. Kaya wag ko kayong mawawala, ano ho? Si Arlene Gasis, kamusta na rin po? At lahat-lahat po. Lalo na po ang naihatid na po ni Crisel dun po sa ating mga kapatid, no? Lalong na sa Cruz family, no, yung pong marriage certificate. Yan. Kaya muli ho, binabati natin ang lahat ng atin pong mga kapatid, san man kayong dako naroroon. Si Nanay Soli, binabati ko po dahil sila po ay on vacation din. Kamusta na po kayo, Nanay Soli, no? At palagi ring nakamonitor sa amin. Thank you po sa mga prayers po ninyo, sa mga kapatid po natin na nandyan po sa United Kingdom po. Kamusta po kayo? Ayun po, na sana po ang buong Gutierrez family po ay nakakapanood pa rin po kayo. Binabati ko po from my heart ang lahat ng kapatid natin sa Canada. Sana po ay palagi nyo kaming napapanood. Sila Sister Eunice, yan si Nico. Kamusta rin naman po sila Che Ramos, ayan, at ang buong pamilya po, ng, hindi lang ng Ramos po, at lahat-lahat po ng mga kamag-anak po na narariyan. Ano ho? So magandang gabi po sa inyo, lalo na po kay Midori, kamusta na po kayo sa Japan? At lalo na rin po, ay kinakamusta ko rin naman po. Hindi lang po si Midori, ano, kundi po si Lizette, kamusta na po kayo? Ayan. So, andiyan din po si Nel Radovan, tsaka si Crisel, kamusta na kayo? At tayo po ay nagla-live ngayon po sa Boracay Island po. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na si Georgie na palagi pong very active po sa ating mga kabataan. Kamusta na ang Puray Christian Church, Georgie, at lahat po ng ating mga mananampalataya. Sister Irma and Sister Odi, tuloy po ang prayer natin tomorrow. At tayo po ay maagang-maaga, we do the breaking of the bread at lahat po ng gusto pong mag-send ng inyo pong mga prayer requests, you may do so, no? Dahil araw-araw po ay walang patid nating ipinapanalangin. Sister Emmy and Brother Greg, kayo po ay nasa puso ko palagi. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay po ninyo dahil you are always praying po. Kaya po, andoon po, dama namin po ang proteksyon ng Panginoon. Magandang gabi po sa buong Melendez family po. At gayon din naman po si Sister Jaja Manuel. Kamusta ka na? At I hope okay kayo dyan sa Puray, lahat ng ating mga kapatid. Sister Joria, I hope na naibigay na po sa iyo yung pong original copy ng marriage certificate, no? Kung na-receive mo po ay paki-acknowledge lang ngayon, ano, dahil pinadala ko po kay Crisel. Maraming salamat po. Kung di ko man po kayo mabati, ang dami po rito ay maliit lang ho yung laptop na dala-dala ko dahil ang akin pong dinala ho ay packet lang ho talaga, literal ho na pocket laptop po ito para madaling ikarga ho. Ayan po. So, magandang gabi rin po kay Jobert Cruz. Kamusta na po kayo? Kay Irene Cruz. Sister Bibi lang, kausap ko lang po kanina. Sabi ni Sister Bibi Mendoza, Pastor, enjoy ko kayo sa swimming. Pero hindi po pwedeng mapatid ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi there's a time for everything. May time to enjoy, may time din to preach the gospel. Ako po'y pinagkatiwalaan ng Diyos sa araw na ito at sa oras na ito. Kaya after nito, pwede ulit tayong mag-swimming at ganoon na nga rin ang gagawin natin. But kailangan po nating ipahayag ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa prayer nyo, Sister Baby, at gayon din naman po kay Sister Jen Kawagdan, lalo na po kay Tatay Domeng. Palagi po naming pinagpe-pray si Tatay Domeng. Si Jean po, kamusta po? Blessed evening po. Thank you po.
Si Rachel Samyo po, kamusta po kayo? Mapagpalang gabi po sa mga kabataan natin sa Puray. Kasama si Bragi Manuel, kasama po ang ating pong Secretary Crisel. Thank you sa lahat po ng pagsasaayos ng programa natin. At siya po ang tumatayo po na akin pong personal secretary, kaugnay po sa mga activities sa Marbal. Salamat sa buhay mo, Crisel. Salamat kay Lord. Yan talaga pong tinutulungan ako ni Crisel. Nanay Soli, we always pray for Arlene. I always pray also for Angelica. Talagang dama ko rin kung paano kayo iniaangat ng Diyos at patuloy ho. Very powerful talaga ang prayer na talagang ang mga negosyante po nating mga kapatid ay palaguin po ng Diyos. Sister Linda Soriano, how's your trip po sa sa Thailand? Ang dami rin pong mga pictures na nakikita ko. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Kamusta po kayo dyan? Ayan, dami po. Si Sister Jean Cariaga, kamusta po? At ang atin pong kapatid, ayan po, siyempre, hindi natin nakakalimutan si Engineer Francis. Talagang, pati ang atin pong, wow, praise God talaga. Nabibless po ako talaga sa buhay ni Engineer Francis po, na ang head ng atin po ngayon na multimedia ministry, blessed talaga ng Lord. Isang certified na engineer na po ang nangunguna sa ating multimedia. But glory to God po yun, Tsaka kay Kate Ashley, kamusta po kayo? Si Kiel Narce, ayan. Ayun po, sabi po ni Joria, ingat po kayo, Pastor. Si Arlene Gasis, kamusta po? Ayan. At si Sister Aster, kamusta po kayo? Yan po, mga kapatid po natin sa Middle East po. Mapayapa naman po sa kanila. Kamusta po kayo dyan, Sister Aster? Nandito po tayo sa Boracay ngayon. Nag-live po tayo. At ako po ay nagpapasalamat din po. Okay po si Ivan. Okay din po sila Brian. Ayan po, no? At si Sophie, nagdiwang ng birthday po niya. Si Aisa. At talaga yung mga pinagpe-pray natin, pinatatatag, pinalalago po ng Diyos. Kamusta na rin po kina Sister Ellen dyan, kay Lendungo at saka kay Alex, kay Sean, bunso nilang kapatid. Yan. Maraming salamat po. Si Marites, isa rin sa kinasal natin po yan. Brother Pogi, si Brother Danny, kailan ka ba muling babalik? Namimiss ka na namin. Nawala na si Brother Danny, but you're always in my prayer po. Sister Wendy, magandang gabi po sa lahat. Lalong-lalo na kay Richen Javier, kay Georgie Alejandro, andyan po, ang dami. Si Ate Lenny, safe and sound si Kuya Boyet dito, tulog na. Hindi, biro po, nakikinig po si Kuya Boyet. Ayan. So, no, don't worry po, dahil okay na okay po si Kuya Boyet po dito, nakikinig din po siya. Yan, ang dami. Si Sister Sally, kamusta na po yung atin pong pa-order din po ako nung turmeric po natin, na kung may honey po yan, maganda sa lalamunan dahil teacher po ako. So, o-order din ako niyan, Sister Sally, si Rosalie Tagal, at lahat-lahat po, kamusta na po kayo? Rachel Samyo, Danica Narce, ayan po, sabi po ni Sister Linda Soriano, God is pouring His blessings to our church. Totoo po yon. Kaya huwag din natin siyang kalilimutan kahit on vacation tayo, kahit saan man tayo naroroon. We always have to prepare dahil inuuna tayo ng Lord. Bakit hindi rin natin siya unahin? Unahin natin lagi ang Diyos. Unlad, purihin po ang Panginoon. At sa gabi po na ito, meron po akong nais ibahagi po sa inyo. Ayan po, Ang nais ko pong ibahagi sa inyo dahil, ayun po, dahil tayo po ay natapos na dun sa atin pong first quarter. I-refresh ko lang po kayo. Ang first quarter theme natin ay kinuha po natin mula po dito sa Filipos 3:10 hanggang 11. So yung Philippians chapter 3 verse 10 to 11, doon natin kinuha yun pong tema ng kasapatan kay Kristo. At yung salitang kasapatan, una po sa kadyaan, natapos natin sa isang maayos na paraan po ay ang lahat ng mga Bible studies na ipinahayag ko sa inyo, ang lahat ng mga preaching na i-deliver ko sa inyo ay kumakabit po doon sa tinatawag natin na kapangyarihan ni Kristo. Yun ang tema natin, Yun po yung general pattern na sinusundan natin. At sa susunod po, dun sa word na kasapatan ay sa.
At ito na po yung pang April, May, and June. Yun pong sa, ibig sabihin po, sa kamatayan ni Kristo. Bakit po yun? Kasi yun ang nakalagay po sa verse. Doon po sa Filipos 3:10 hanggang 11. At lalo tigit po, meron din naman po tayo na tinatawag na pa. Okay? Kasapatan sa kamatayan ni Kristo, yung letrang pa naman, yung pa ay doon naman natin kinuha yung paghihirap ni Kristo at yung tan. Ang tanging hangarin ko ay makilala ng lubusan si Kristo. Kaya po, muli ho, nire-refresh ko lang po kayo, Kasapatan kay Kristo 2026. At gaya ko ng sinasabi ng Filipos 3:10 hanggang 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, sapagkat umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Yan po, sa kamatayan ni Kristo. Kaya po, panibagong tema na naman po, mula po sa kasapatan, kapangyarihan ng Diyos tapos na sa kamatayan po ni Kristo. Kaya yan po ang atin pong pag-aaralan, ayan nga ho, sa kamatayan po ni Kristo. Sa gabing ito, muli ho nating binabati si Sister Menchi. Ayan po, Sister Menchi, live po tayo ngayon sa Boracay Island do. Kasama po si Sister Belinda Rebuenan Borlado. Magandang gabi po sa inyo. Makita-kita ho tayo sa mga activities natin, lalo na po sa atin pong Easter Sunday. Maaga po tayo sa Easter Sunday, 5 o'clock to 6 o'clock po. At this coming Friday po, meron tayong film clip, 4 o'clock to 5 o'clock po yan, ng hapon sa loob po ng Feast of Harvest Christian Ministry Church. Yan. Kaya Sister Myla, kamusta rin po? Magandang gabi po sa inyo ni Ate Sel. Tayo po ngayon ay nandito sa Aklan. Nagla-live po tayo dito po sa Katiklan, Aklan po, specifically dito po sa Belmont Hotel ng Boracay. Kaya magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at muli ho, nais ko pong ipakilala sa inyo ang panibagong yugto ng ating pong kasapatan kay Kristo at ito po ay may kinalaman po dito sa kamatayan ni Kristo. So ulitin ko lang ho yung salitang kasapatan. Meron pong kapangyarihan ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo, paghihirap ni Kristo at tanging hangarin ko ay makilala si Kristo. Kinuha natin po ang tema na yan, kasapatan ni Kristo. Second quarter na po tayo sa Filipos 3:10 hanggang 11. Kaya po kung ako po ay inyo pong tatanungin, Pastor, bakit ho ba mahalaga na si Kristo po ay namatay? Sapagkat dito po sa pagpasok ng Abril hanggang sa katapusan po ng Hunyo, doon natin ho mapag-aaralan ang importansya po ng kamatayan ni Kristo, ang kahalagahan ho na siya po'y napako sa krus, tumigis ang kanyang dugo po sa kanyang tagiliran, sapagkat kung hindi po tumigis yan, walang ikapagpapatawad po ang ating mga nagawang kasalanan. Kaya I hope po may matutunan po tayo ngayong gabi, sapagkat ito po ay isang napakahalagang pag-aaral po. Binabati ko rin po si Sister Alona Santos. Yan po. Nag-aaral din ako, Sister Alona, nung ating hula hoop. Pero mahirap. Hindi ko kayang iikot. Sabi mo. Pero nakakaganda daw ho yun talaga ng katawan eh. Ayan, kaya kumpleto na ang atin pong mga kapatiran. Isang mapagpalang gabi po. Ayan. Sila Brother Jeff din. Kinakamusta ko. On vacation din si Brother Jeff. At saka sila Sister Arlene. Ayan, kamusta po kayo lahat? On vacation din lahat ng mga kapatid natin. Kay Syra Cruz, magandang gabi sa iyo, Syra. Kaya yun po ang atin pong pinagpapasalamat ngayong gabi po dahil mauunawaan po natin sa habag at tulong ng Diyos ang kahalagahan po sa kamatayan ni Kristo. Second quarter na po, April, May, and June, at kabahagi po yan ng Kasapatan kay Kristo 2026. Ngunit bago po ang lahat, inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay sama-sama pong manalangin para lalo po tayong pagpalain ng atin pong dakilang Diyos. Tayo po lahat ay manalangin.
Mabuti at mapagpalang Ama, salamat po sa proteksyon at gabay at sa kapahingahan na ipinagkaloob niyo po sa inyong lingkod. Salamat po Panginoong Ama sapagkat alam ko po wala pong nagpagal at inuna ka na hindi niyo pagpapalain. Sa kabila po ng lahat ng mga kasiyahan, ng lahat po ng mga bakasyon po na ito, ang prioridad namin ay ikaw at ikaw lamang po, Panginoong Diyos, sapagkat inatasan mo po ang inyong lingkod na magpahayag ng salita ninyo na ituro po sa gabing ito, Panginoong Ama, ang mga nais nyo pong aralin na ibahagi ko po. Salamat din po, hindi po kami perpektong mga tao, mga nakapagsabi po kami ng hindi tama, nakagawa po kami ng taliwas po sa inyong banal na kalooban. May mga bagay po na masasakit kaming nasabi o minsan po'y nakapagsinungaling din po kami, pero nagpapasalamat po kami, Panginoong Ama. Salamat po for the traveling mercies na mula po sa barkong sinakyan, papunta po ng Look Romblon, mapayapa po. Salamat sa buhay po ng aking mga kamag-anak po doon na kami po'y kinupkop at kami po ay pinatira at lalo tigit po sa muli naming pagbiyahe po rito at pag-alis din po pabalik ng Romblon. Alam ko, Panginoong Diyos, ang kamay mo'y kumikilos upang hindi po mapahamak ang inyo pong mga lingkod. Salamat po ng marami, Panginoong Ama, sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan, malaki man o maliit, maging ito man po ay hayag o di hayag, ito po ay naging nasadya namin o di sinasadya, mula talampakan hanggang aming ulo, maluwalhati nawa po ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo. And andyan na rin po si Sister Dolores at saka si Pastor Elmer. Kamusta na po, Sister Leah? Meron tayong baptism na gaganapin kasi marami ho ang magpapabautismo sa Puray. Babalik po ako diyan ng last Sunday ng April. Yan. Last Sunday ng April para bautismoan po sa ilog ang napakadaming kabataan na nais po magpabautismo. So, special na pag-akyat po natin yan at tayo po ay pupunta po dyan. Sige po, tumungo na po tayo sa atin pong pinag-aaralan. Ano ho ba ang kahalagahan po ng tinatawag nating kamatayan po ni Kristo, no? Baka mamaya po ay hindi pa natin po talagang lubusang nauunawaan, pero may kahalagahan po ang kamatayan ni Kristo, no? Alam niyo po si Kristo, hindi siya nagkasala eh. Hindi ho katulad natin, araw-araw, segundo, nagkakamali po tayo, nagkakasala po tayo. Pero si Kristo po ay hindi nagkasala, ngunit alang-alang sa atin, biro niyo po, tinuring po siya na makasalanan upang sa pakikipag-isa po natin sa Kanya ay tayo pong makasalanan ay gawing matuwid sa harapan ng Diyos. Yun po ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Kaya nga po ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Semana Santa. Sa pagdiriwang natin ho ng Holy Week, mapagbulay-bulayan po natin, lalo na simula na ho ngayong gabihan, patungo po bukas, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, hanggang sa linggo ng pagkabuhay, di ba ho? Nandyan po yung atin pong mga mahalagang dapat ho pagmuni-munihan natin. At dapat ho this Holy Week ay tinatanggap natin ngayon yung kahalagahan ho ng kamatayan ni Kristo. Dapat ho naroroon po yung atin pong pagtitiwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa atin pong sariling kalakasan, hindi po sa sarili po nating kakayanan, kung hindi sa pamamagitan po ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ni Sister Linda Soriano, purihin po ang Diyos sa buhay po ninyo, for without the shedding of the blood, there is no remission. Ibig po sabihin ng remission, wala pong ikapagpapatawad, there is no forgiveness of our sins without the blood of the Lord Jesus Christ. Yan. Kaya po muli, gaya ng sinabi ko po kanina, yung walang kasalanan, tinuring na makasalanan. Bakit siya tinuring na makasalanan? Upang tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. At yun nga ho ang sinasaad at sinasabi po dito po sa talata ng Biblia. Purihin po ang Panginoong Diyos sa pagkakasambit po ng kanyang salita,
Sabi po ng ikalawang Korinto 5:21. Sana po, very clear po na naririnig nyo po. Nagfa-fluctuate po kasi kung minsan ang internet dito. Sabi po ng ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Gaya po ng sinabi ko kanina, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hindi ba ito po ay isang kagalakan, na tayo na talaga namang likas na makasalanan dahil lang ninuno natin mula kay Eva at Adan, pumasok pinapasok natin yung kasalanan sa buhay natin Pero sabi nga rito, nagbigay ng regalo ang Diyos. At ang regalo ng Diyos na yon, walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak. Ipinako sa krus, inialay po, tumigis yung dugo. Sabi ni Sister Linda Soriano kanina, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission, there is no forgiveness, there is no pagpapatawad ng ating mga kasalanan kung hindi po pumatak ang dugo ni Kristo po na yan. Kaya mga kapatid, sabi ho ng banal na kasulatan, siya na walang kasalanan ay iniatang po na isang kasalanan para tayo sa pakikipag-isa natin kay Kristo, kasi wala nga ho siyang kasalanan, tayo ay ariing ganap sa harapan po ng ating Panginoon. That is the importance of the death of the Lord Jesus Christ. Ayan. Salamat po, Pastor Elmer. Magandang gabi po sa inyo. At ako po ay nananalangin na maganda palagi ang inyo pong kalusugan. Yun nga hong sinasabi ngayon Hindi nagkasala si Kristo, sabi po dito, naka-highlight sa pula, Ngunit, alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Wow! Isn't it really amazing, na bakit tayo pagtuunan ng pansin ng Diyos? Bakit naman sa lahat po ng mga pwede po niya na iligtas, tayo pa na tao, tigas ng ulo po ng tao, makasalanan po ang tao, talaga namang likas po tayo, gusto nating sinasaway ang Diyos, Sabi na nga sa mga ninuno natin, huwag kayong kakain po ng bunga ng puno na may pagkakaalam po ng mabuti at masama, pero pinakinggan natin yung dyablo. Kaya po talagang masuwayin tayo. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Talagang ibinigay niya pa yung kanyang bugtong na anak. Walang kasalanan. Kailangang ariin po na isang kasalanan Para sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay ituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ayan hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Di ba tayo natutuwa niyan, mga kapatid, na alang-alang po sa katwiran ng Diyos, tayo ay talaga naman po na, hallelujah, inari niyang ganap dahil siya na ang umako ng kasalanan natin. Dahil kung hindi po inako ng Diyos, talaga hong mabubulid tayo sa impyerno po Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Dahil po yung tubig ko po. Praise God. Hallelujah. Kung tayo po talagang hindi tinulungan ng Diyos, wala ho Di ba ho? Hindi ho tayo talaga maliligtas kung wala po yung kanyang tulong. Ayan. Kaya binabati ko rin po si Sister Linda Bilog. Araw-araw din po nakakasama natin sa prayer po. Ayan. Raymart Fausto. Ayan po, ang dami po. Rachel Samyo. Maribel Ray Buenan. Kamusta po kayo? Kaya sa gabi nito, yamang nalaman natin nagkaroon po ng pagpapalit. Yung kasalanan po inako ni Kristo. At tayo pong mga makasalanan ay nakipag-isa sa Kanya, inaring ganap, Na nagkaroon po ngayon ng pagpapalit. Pinalitan tayo makasalanan So ano ngayon yung makikita nating kahalagahan ng kamatayan ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo. So, pansinin natin, unang-una po sa lahat, yung pong nangyari na yun ay
naging pag-aalay po pag-aalay ng Diyos. Ibig po sabihin, sabi po ng Roma 3:24, ito po hinighlight ko na para maintindihan po natin, ano? Sabi po ng Roma 3:24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang binigay. Biruin yun, ano? Sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang binigay. Sila ay tinuturing na matuwid. Paano ho? Sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang nagpalaya sa kanila. Can we all say amen? Purihin po ang Panginoong Diyos. Bakit ho? Napakaganda nun, ano? Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mayroon pong pagpapalaya ang Diyos. Nung namatay si Kristo, pinalaya ho tayo. Sabi nga ho nung Bible verse kanina, no? Tignan ho natin muli. Sabi po dito, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang binigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Hindi nyo ba yun napansin? Hindi nyo ba nakita yun? Sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng Diyos na walang bayad, ibinigay niya, silang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpalaya sa kanila. Alam niyo po, nung namatay si Kristo, no, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? From that very moment po na, Father, why have you forsaken me? Di ba ho? Ano po ibig sabihin po noon, ano ho, na Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil sa kamatayan ni Kristo, doon po mapupulfill ang pangako ng Diyos. Ang kamatayan po'y magtutubos ng lahat ng ating kasalanan. At pag wala pong tumigis na dugo, walang ikapagpapatawad So biruin niyo po, yung Diyos na walang kasalanan, kailangan ho may ialay. At sa pag-aalay na ito, yun ho ang naging isa sa pinakamahalagang rason kung bakit ho sa kamatayan ni Kristo nagkaroon ng pag-aalay ang Diyos. Muli ho, balikan ho natin ang sinasabi, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Jesus Christ set us free. Pinalaya po tayo ni Kristo. At ang pag-aalay na yan, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, no, inialay ang Diyos. Bakit ho kailangang ialay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat yun lamang po ang makapagbibigay po ng kasapatan sa Ama. Hindi ho yung iaalay ninyo. Hindi ho yung kabutihan ninyo. Hindi po yung inyo pong pagiging miyembro po ng church. Kung hindi, kailangang mayroon pong iaalay. Walang kasalanan. Walang nagawang anuman pong pagsalangsang. Walang anuman pong nagawa po na anuman pong paglabag sa batas. Yung anak po ng Diyos, si Kristo po yun. Sa pamagitan ho ng kanyang kamatayan, nagkaroon ho ng pag-aalay. Dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, walang bayad niyang ibinigay po. Sila po'y itinuring na matuwid sa pamamagitan po ni Kristo na siya pong nagpalaya sa atin nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it is by faith that you have been saved through grace. Grasya, yun pong habag. It is by faith that you have been saved through grace. It is not on your own. It is not on your own works. It is a gift of God that no one should boast. Kasi ayaw ng Panginoon pong maipagmamalaki mo sa Kanya na naligtas ako dahil mabuti ako Hindi mo nga magagawa ko yun Hindi mo pwedeng sabihin sa Kanya, ako na mismo nag-alay, Panginoon ng buhay ko Wala na ngang hihigit na pag-aalay kundi ang kamatayan ni Kristo So unang-unang kahalagahan po ng kamatayan ni Kristo, walang iba po kung hindi ang pag-aalay po ng Diyos. Ayan. Kaya huwag niyong kakalimutan po yan Sa kamatayan ni Kristo, tayo ho ay nagkaroon ng pag-aalay ho ng Diyos. Ulitin ko, sabi kanina ng memory verse natin, yung unang-unang verse sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin,
siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sabi kanina ni Sister Linda, without the shedding of the blood of the Lamb, there is no remission of all our sins. Kung hindi po pumatak, dumanak, tumulo, o hindi po tumigis ang dugo ni Kristo, wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng atin pong nagawang mga kasalanan. Kaya nga ho mga kapatid, ikalawa, dun po sa kamatayan ni Kristo, ang dulot ho nito, hindi lamang ho yung pag-aalay ng Diyos, kung hindi, napakahalaga po, yung paglilinis po ng kasalanan. Can we all say amen? Paglilinis ng kasalanan. Nung namatay po si Kristo sa krus, hindi lang ho siya nag-alay, no? O inialay siya ng Diyos. Kung hindi, nagkaroon ng paglilinis po sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Hallelujah. Kaya po sabi po dito sa unang Korinto 15:3 hanggang 4, very clear po. Ayan po, no? Sinulat natin, naka-highlight ng kulay red po. Sabi po ng unang Korinto 15:3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, tulad ng sinasaad ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kautusan. Ano po yung pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap nating aral? Si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Pwede ho ba i-type natin yung mga salita ho na yon? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. What is the importance of the Holy Week? Ano po ang kahalagahan dahil sa Biyernes Santo ho, ating gugunitain yung kamatayan ni Jesus. Dahil sa kamatayan po ni Jesus, nalinis po ang ating mga kasalanan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Di ho ba? Gaya ho ng sinasaad po ng Biblia, napakaganda ho. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Para hindi po natin makalimutan, pakitype nga ho sa chat box po, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. I hope very clear po at hindi static ngayon. Kaya nagkakaroon po. Ayan. Salamat po. Ang bilis mag-type ni Sister Baby Mendoza. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya po, yun po ang ikalawang mahalagang bahagi ng ating pinag-aaralan. Kailangan ho, mamatay si Kristo upang malinis ho ang ating kasalanan. Una po sa lahat, dahil ang kamatayan ni Kristo ay pag-aalay sa Diyos. Di ho ba? Dati ho, ang mga pinapatay, mga baka, kambing, pinapatay po yung tupa. Minsan ho, yung pong kalapati, iniaalay ho yan eh. Kasi symbolic ho yun. Darating yung panahon, meron pong iaalay na talaga pong once and for all. At yung pag-aalay po na yan, walang iba ho kundi ang bugtong na anak ng Diyos. Siya po yung sumisimbolo po sa tupa, sa mga inialay na kalapati, sa mga inialay po na mga hayop, ano ho, dahil yun po ay mahalaga. Tatandaan niyo po mga kapatid, ano ho. So muli ho, balikan natin, hindi lang ho mahalaga ang kamatayan ni Kristo dahil po ito po ay isinagawang pag-aalay po ng Diyos. Kung hindi, ikalawa po, ang kamatayan po ni Kristo ang nagdulot ho ng paglilinis ng atin pong mga kasalanan. Sabi nga ho ng John 3:16 gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ano ho yung gayon na lamang po? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay. Sino po? Yung kanya pong kayamanan, hindi po. Yung kanyang langit, hindi po. Yung kanya pong ginawang tao, hindi po tao binigay niya. Na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ay, nandito si Tom. Ay, Tom. Ayan po, natuwa naman ako yung batang maliit nakikinig. Si Tom Verso. Ayan, kamusta po kay Sister Linda Pineda? Kamusta po kayo dyan? Ayan.
Kaya sabi nga natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay, yung kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manalig kay Kristo, hindi ho mapapahamak na, kundi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ikatlo, pansinin ninyo, nasa ikatlo na ho tayo. Bakit mahalagang kamatayan ni Kristo? Dahil ito po ay nagpakita ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. Ito po ay memory verse na natin, mga kapatid. Memory verse na ito. Sabi po ng Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Bakit niya napatunayan yung pag-ibig? Nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. What is the importance of the death of Christ? Si Kristo'y namatay nung tayo po ay makasalanan pa. Piruin niyo yun, hindi naman kailangan mamatay ni Kristo eh. Para sa makasalanan, wala naman po siyang kasalanan eh. Bakit kailangan niyang tubusin tayo? Bakit kailangan po siyang mag-alay? Pwede namang puksain na tayo ng Diyos eh. Pwede namang ibulid na tayo ng Diyos sa impyerno eh. Pwede namang pahirapan na tayo ng Diyos eh. Pero ang tanong ko, mga kapatid, bakit kailangan pa ng Diyos na mag-alay ng kanyang buhay? Kasi gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Muli, tignan niyo po, nang tayo po'y makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Kaya nga ho yung sinasabi po, no, ay itinuring tayong matuwid. Si Kristo ho, no, ginawa po siyang nakakalungkot mang isipin, ano, hindi siya nagkasala. Pero ang sabi po ng ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Hallelujah. Substitution ho, doktrina ho yan, o theological study of substitution. Ikaw na lamang po yung hahatulan na mamatay sa silya elektrika, pero may nagtaas ng kamay, ako na lamang pong papalit kay Pastor Archie, na halimbawa po ifa-firing squad dahil nagkasala siya, isisilya elektrika, ililital injection. May hahalili, may sasubstitute, at dahil po doon, naligtas ako, scot-free, kahit ako po yung may kasalanan, na kahit na tayo makasalanan pa, while we were still sinners, Jesus Christ died for our sins. Kaya po muli, sabi ng Biblia sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Bakit namatay si Kristo? Dahil sa pinag-aaralan natin, tayo ho ay gagawin ng Diyos na matuwid. Ang kamatayan ni Kristo ay pag-aalay ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ay paglilinis ng kasalanan ng ating pong mga nagawa. Ang kamatayan po ni Kristo ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po ni Sister Linda, purihin po ang Panginoon, si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, kahalagahan ng pagkamatay ni Kristo, pag-aalay ng Diyos, paglilinis ng Diyos, pag-ibig po ng Diyos. Salamat po sa pagtulong ninyo, Sister Linda. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Tingnan niyo po, mas dumadali po yung aking pagba-Bible studies, ano ho. Dahil interactively ho, tinutulungan ako ng mga kapatiran. Magandang gabi po sa bawat isa. Si Crisel Radovan ho, nandyan na rin. Si Joanna Daito. Si Ejet, kamusta ka Ejet? Ayan, Jamaica. Si Janice, nandyan dito, no? Paklita. Marchie, ano yun? Si Marchie Ignacio. Ayan, medyo malayo-layo yung computer ko sa akin ngayon eh. At marami pa pong iba. Kung di ko man kayo mabate, pasensya na ho. Dahil maliliit ho ngayon, nasa malayo po akong computer, hindi po yung katulad sa bahay o malapitan. Pocket computer lang yung dinala ko para po makapag-broadcast lang tayo. So muli ho, tama ho yun eh. Pero may isa pa po na dapat tayong i-consider, kapatid. Ang kamatayan ni Kristo ho ay
nagbibigay po sa atin ng pagtatagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Tatandaan po natin yan, ano? Sabi nga ho ni Sister Linda, sinamarize niya, ang kamatayan ni Kristo ay pag-aalay kasi ng Diyos ho yan. Ang kamatayan ho ni Kristo po ay paglilinis ng kasalanan. Ang kamatayan ni Kristo po ay pag-ibig kasi ng Diyos sa atin ho yan. At nung namatay si Kristo, naging higit pa tayo sa mananagumpay. Kasi, sabi po ng unang Korinto, dito po sa 15:56 hanggang 57. Kaya po, naka-color red po, no? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 56 to 57, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit ho? Na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Why were we victorious? Bakit po nagtagumpay tayo sa kasalanan at kamatayan? Kasi si Kristo po ang una pong nagtagumpay sa kasalanan, di siya nagkasala. At mula po sa kamatayan, dahil inaatang po yung atin pong kasalanan sa Kanya, siya po'y namatay. Pero bilang patunay na talagang wala siyang kasalanan, nabuhay na mag-uli si Kristo pagkatapos ng 3 araw. Kaya po, dun po sa pag-aalay niya ng buhay, napakaganda ng nangyari. Ano po yung napakagandang nangyari po sa atin? Biro nyo po mga kapatid, naging matagumpay po tayo sa kasalanan na dahil ang Diyos na po ang kumuha po ng kasalanan natin. Naging matagumpay ka pa sa kamatayan dahil hindi na po tayo mamamatay sa ikalawang kamatayan. May Kristo na po na nag-substitute na siya po yung namatay para sa atin. At dahil po doon, may tulay na nag-uugnay sa atin mula po sa ating kalalagayan pong mapapahamak tungo po sa Ama at sa buhay po na walang hanggan. Purihin po ang Diyos, no? Napakagaling ng ating Panginoong Diyos, ano? Sa Kanya pong mga ginagawa. Talagang dahil sa kamatayan ng Diyos, mga kapatid, ano? Tayo ho patuloy na naligtas. Yun ho ang importance ng kamatayan ho ng Diyos. Kamatayan ho ni Kristo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Muli ho, babalikan ko lamang po, napakaganda po nitong mensahe na ito, no? Namatay si Kristo upang pagtagumpayin po tayo sa kasalanan at sa kamatayan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 56 to 57, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. But because hindi na po tayo under ng kautusan, nasa ilalim po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Naalala niyo po, nung tinanong po si Kristo, no? Ano po yung pinakadakila sa lahat ng 10 kautusan? Hindi niya ho sinabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalan. Sinabi ng Panginoong Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kalakasan mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ang lahat ng kautusan po, it sums up to what Jesus Christ died on the cross. When Jesus Christ died on the cross, yun po ang nagpatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat to ang ipakita din natin, yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. So gaya nga ho ng sinasabi natin, namatay si Kristo at tayo po ay pinagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Sa kamatayan po ni Kristo, ito na po yung tema natin for the second quarter, dahil namatay si Kristo, nagkaroon ng pag-aalay ang Diyos. Dahil namatay si Kristo, nagkaroon ng paglilinis ng atin pong mga kasalanan. Dahil namatay si Kristo, nagkaroon ho ng pag-ibig ang Diyos sa atin. Dahil namatay si Kristo, nagkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan at kamatayan. At, alam niyo ho ba, ang isa sa pinakamagandang nagawa ng kamatayan ni Kristo, we became friends again with God. Dahil kung di namatay si Kristo, hindi tayo magiging kaibigan ng kanyang Ama. Because of the death of Christ on the cross of Calvary, tayong lahat po ay naging kanya pong kaibigan. Sabi po dito, sa huli po, ang atin pong pinag-aaralan nung namatay si Kristo, ito po ay nagsimula po ng pakikipagkaibigan ng Diyos sa atin. Ayan. Kaya po sabi po ng Romans chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Katotohanan niya na hindi natin pwedeng tanggihan. Dati kaaway tayo ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Kita niyo, dati kaaway.
ngunit tinanggap niya na tayo ng kaibigan, ngayon, sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Mga kapatid, hindi ba kayo natutuwa ho? Hindi ho ba kayo nasisiyahan ho? Hindi ho ba talaga nag-uumapaw yung kagalakan ninyo, mga kapatid? Doon po sa mensahe na yun, sabi po dito, dati tayo kaaway ng Diyos. Hindi po ba, kung kaaway ng Diyos, wala tayong kaligtasan. Pero, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tinanggap tayo ngayon ng Ama bilang kanyang kaibigan. We are friends again with the Father. Bakit? Dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Muli ho, babasahin ko lang ho, dahil ito po talagang nakakatayo ho ng balahibo at talaga po namang talagang matutulo ang luha nyo rito eh. Dahil namatay po si Kristo, naging kaibigan tayo ng Diyos. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak po na maliligtas tayo sapagkat si Kristo po ay buhay. Mga kapatid, namatay si Kristo pero siya po'y buhay. Dating kaaway tayo because Jesus Christ died on the cross of Calvary. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo po'y itinuring na kaibigan ng Diyos. Hindi po ba kayo naliligayahan? Hindi po ba kayo nagagalak nun? Hindi po ba na talaga this calls for a celebration? Tatamarin ka po ba na manalangin pa kasama mga kapatiran kada umaga? Tatamarin ka po ba na mag-prepare ng Bible studies? Tatamarin ka po ba na umattend pa tayo ng mga Sunday service natin, magbasa ng Biblia? Yamang dating kaaway ka, ngayon kaibigan ka ng Diyos. At pagkaibigan ka ng Diyos, walang makakagalaw sa iyo, kapatid. Kaya nga yung pangako po tiyak. Sabi nga ho natin, tiyak. Ano po sabi nung Bible verse kanina? At dahil po dito na tayo po'y ginawang kaibigan po ng Diyos dahil sa kanyang anak, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo po ay buhay. Ayan, mga kapatid. Tiyak na maliligtas ka. Hindi ka ba nagpapasalamat yan? Tiyak, tiniyak talaga. Dahil dating kalaban ka, ngayon ay kaibigan ka na ng Diyos dahil po sa kamatayan ni Kristo. To God be the glory for the things that He has done. Sabi ni Nanay Soli, Amen, Amen. Sabi ni Sister Irma, Amen. Sabi ni Bragi Manuel, Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng mga tagapakinig po natin, lalong-lalo na yan si kapatid na May. Sa lahat ng mga tagapuray, ang dami pong mga kabataan. Kayo po ang talagang pagpapalain ng Diyos. Hindi nawawala po mga kabataan na ito patuloy na nakikinig po ng Word of God. Ayan. At dahil sa buhay nyo, maraming salamat po mga kapatid. Dahil ano po ba ang penalty po ng kamatayan? Ng kasalanan po. Di ba ho kamatayan? Kaya kung makikita ninyo yung relevance po, sabi po sa Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran po ng kasalanan. Bakit ho si Kristo na wala pong nagawang kasalanan namatay? Kasi iniatang sa kanya po ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. At siya po ang kailangan magsakripisyo. Dapat tayo ang dinurog ng Ama Dapat tayo ang pinatay ng Diyos Dapat tayo pong ibinulid na sa apoy Pero ang ginawa po ng Diyos, sinubstitute niya yung kanyang bugtong na anak. At dun sa pagpapalit na yon, si Kristong namatay. Bakit siya namatay? Sabi nga natin walang kasalanan. Tinitignan siya ng Ama na pinakamakasalanan po sa lahat. Kahit wala siyang nagawa dahil iniako niya. At para patunayan po na siya po ay talagang walang kasalanan, muli po siyang binuhay ng Ama dahil siya po magliligtas sa atin Bilang pangwakas, mga kapatid, tignan niyo po yung itinuturo po ng banal na kasulatan. Sabi po rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob, free gift of salvation, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kung naunawaan niyo po yung mga pangwakas na pananalita na yon,
Sabi po, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo'y namatay. Diyos po siya. Bakit siya namatay? Dahil binayaran niya yung lahat ng ating kasalanan. For the wages of sin is death. At yung pong kabayaran po ng ating pong kamatayan, dahil nakasala tayo, may nag-replace po, may nag-substitute po. At ang pumalit po, ang umalili po, ang nag-alay ng kanyang buhay ay walang iba po, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. At muli po, nagpapasalamat tayo kay Georgie sa pagsasummarize. Sabi po ni Georgie, sa kamatayan ni Kristo, nagkaroon tayo ng mga sumusunod. Ayan. Dahil po, nagkaroon ng pag-aalay ang Diyos, nagkaroon po ng paglilinis ang Diyos sa ating pong mga kasalanan, nagkaroon po ng pag-ibig ang Diyos, nagkaroon po ng pagtatagumpay sa kasalanan at kamatayan, at nagkaroon ng pakikipagkaibigan ng Diyos dahil po sa kanyang kamatayan. Muli ho mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakibahagi po sa gawain na ito. Alam ko po, may kanya-kanya kayong bakasyon, may kanya-kanya kayong gawain, pero sa kabila po ng marami po kayong ginagawa at marami po kayong pinakakabalahan, nag-ukol kayo ng panahon upang makinig po ng salita ng ating Panginoong Diyos. At gaya ho ng ating pong isinasagawa, hindi mo po na tayo magtatanong, but if you have any prayer request, siguro naman ho aabot ho yung text message ninyo mula po Maynila, hanggang dito lang naman ho kami sa Aklan, Boracay. Ano ho? I-ano nyo na ho, i-message nyo po ako, 0977-832-5257. Pastor, prayer request po sa paggaling ng sakit. Araw-araw po, pinagpe-pray namin kayo. Pastor, pag-pray po sa mga papeles na nilalakad. Ipagpe-pray po namin kayo. May prayer seal po tayong very active every morning. Pastor, may sakit po akong gano'n. Kaya huwag kayo mahiya. Lahat ng mga nagte-text po na yan, we pray every day through the breaking of the bread. Ang dami na po nating patotoo na sila po ay pinagaling ng ating Panginoong Diyos. Muli ho, nagpapasalamat tayo ngayong gabi at patuloy ho na tayo po ay muli po nagampanan natin ng may kagalakan po ang paglilingkod sa Diyos. Hindi pwedeng hadlangan po ang atin pong pagbabakasyon, ang anumang kasiyahan na nagaganap, sapagkat susunod din naman po yan. After lang po nito, maliligo na naman po tayo. Dahil yun naman po ang atin pong pinunta po dito para tayo po ay makapag-relax, makakain, at magkaroon po ng panibagong kalakasan po. Kaya bago po tayo magwakas, hinihiling ko po na tayo po ay magtapos sa pamagitan ng panalangin at patuloy natin pong dakilain ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Tayo po lahat ay umuko at mag-pray. Ama naming makapangyarihan, salamat po at niloob niyo po na hindi naging hadlang po ang layo, hindi naging hadlang po ang amin pong mga pagbabakasyon upang ang iyong banal na salita ay patuloy po na maipahayag. Ngayon pong Biyernes Santo, meron po kaming papanoorin na matututunan po ng mga kapatiran sa isang malalim na paraan ang pananampalataya po ni Abraham. At sa darating naman pong linggo, nagpapasalamat po kami sapagkat ito po ay paggunita sa muli mong pagkabuhay, and because Jesus Christ has risen, wala na po kaming anumang pong mga alalahanin sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang mga activities po na ito, lalo na po ang film showing po this coming Friday at ang amin pong Easter Sunday celebration naman po this coming Sunday po ng alas 5 hanggang alas 6. Tinatanggap namin po ang lahat ng pagpapala at bukas ng umaga, excited na naman po kami magsama-sama sa prayer circle upang kami po ay magpanalanginan po at magdala po ng burden at ganyan po ng panalangin sa mga kapatid namin po na may sakit upang ito po ay inyo pong matugunan. Muli, Panginoong Ama, maraming salamat po sa enjoyment. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Huwag niyo po akong pababayaan, huwag niyo pong pababayaan po ang aking kuya, lalo na po ang sister wife ko ngayon, ang buong sambahayan ko po. Salamat sa mga nananalangin po sa amin, Panginoong Ama, na patuloy ang pinakamataas na kalwalhatian ay para sa iyo lamang. Unahin lamang natin ang Diyos. Muli, Ama, magandang gabi po at ang lahat ng kapurihan, pagpapala ay tangi sa iyo lamang po sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, natapos na naman po ang isang mahalagang gawain po natin,
Pinasasalamatan ko po ang lahat ng ating mga kapatid from Luzon, Visayas, and Mindanao, both from Puray Christian Church at ang Feast of Harvest Christian Ministry. Mahal na mahal ko po kayo at muli po, sumaatin po ang pagpapala, patnubay, gabay, at lalo tigit po ang kaligtasan po ng ating Ama. Magandang gabi po at mahal na mahal ko po kayong lahat.